So, po mga boss, mga madam, mga sir, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome again sa ating vlog. For this episode po natin, nandito pa rin po kami sa bayan po ng Gimba. So, pangatlong lote na po itong titignan po namin sa araw na ito. Dito nga po ay naka-along the highway naman po siya, National Highway papuntang Pura Tarlac. At ito naman po yung way na papunta po sa town proper po ng Gimba, sa west eastern part ng Nueva Ecija, papuntang Pangasinan, papuntang Cabanatuan, at yan mga papuntang region 2 dito po. So malapit lang po ito sa T-Flex Pura exit. Siguro mga ilang minuto lang po ang driving, siguro mga 10 minutes, ganun po, 10-15 minutes po estimate lang po na driving papunta po ito sa town proper, sa property na ito. So sa Manila siguro mga 2.5 hour po yung driving. Ayan. So ito po yung property na binibenta. Ito po ay meron pong sukat na 4 hectare po ito, 40,357 square meter po siya. At ang presyo po ng property nito ay 700 po per square meter. Ayan. So 7M daw po per hectare ang sabi po sa amin ng source po namin. At ito nga po ay tinatanong namin kung negotiable pa. Sabi naman po nung mga source po namin, depende na lang daw po sa seller dahil sinagad na nga daw po sa presyo. Dati daw po itong 8M o 800 per square meter, ngayon po binaba na po na sa 7M per hectare o 700 po per square meter. Ayan. So simula po doon sa part na yan hanggang doon po sa may pader. Ang estimate kong frontage na sa mga 50 meters din po siguro mahigit. Ayan, sa mga 50 to 60 meters po ang kanyang entrada. At ito nga po ay rice field po siya. Ayan, bukidin po na pwede pong gawing commercial, pwedeng gawing residential, at gawin din po pwedeng gawing industrial. So pwede kayong magtayo ng mga gasoline station po dito. Ayan, at mga hardware pwede po dyan, mga trucking. Ganun din po, pwede rin pong gawing ano po ito, subdivision lot o subdivided lot. Pwedeng ibenta na per lot. Ganun po. Sa mga realty po dyan na gusto bumili, ito po na, ito na po yung hinahanap nyo. So mga power line, dito lang din po. Kompleto na po dito. Nawasa, dito lang din po yan. Po. So hanggang dito po sa may boundary po din sa may ano po to ng pader na ito. So ayan, sa ngayon po ay binukid lang po muna habang binibenta. At yung mga source po namin, sila daw po nakadirect sa mismong may-ari. So ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video, napindot ko yung ano niya, yung stop. So ito po yung property. Ayan. At panoorin nyo lang po yung kanyang drone video dahil hindi ko na po mapuntahan yung ibang part dahil alam nyo naman po, masuka sa part na yan, maputik, kaya hindi ko na po mapuntahan yung ibang parte. At dito lang po talaga ako sa highway po makakuha ng mga video. So panoorin nyo po yung kanyang drone video po para makita nyo po yung kabuuan ng property. So dito mayroon na pong ano, tower. Ayan. At nga po, may mga ipil-ipil po dito sa harap po niya na tatanggalin po yan kung sakasakali. So yun po yung presyo. At tinanong natin yung obligasyon po ng seller, hindi po nila masabi. So ang sabi naman po nila, kung talagang interesado yung buyer nyo at gustong bilhin yung property nito, bababa daw po yung seller. Ayon po source man yung sinabi po nila. Ayan. At ayan po, doon po sa part na yun merong ano, may sa kabilang lote na yun siguro may ano doon, may parang bodega. So dun sa part naman ng po, meron po ano po dyan, imbakan ng mga buhangin, mga graba, ganyan po. At dito lang po sa kabilang ano po, lote, dito sa harap po ng property, may mga ano din po ito, may mga pang industrial na rin po na mga property. Ayun po. Dito nga po sa part ito may mga narentang mga lupa. So ito po yung ano, property. So mga naghanap po ng ganito na property na pwedeng gawin nilang pang commercial, mga ito na po yung nahanap nyo. At medyo may kamura pa po yung price. Dito po kagaya ng ibang mga lote po dito na nakalong the highway, nasa mga 1,000 plus na po, kung mahigit 1,000 daw po yung kanilang
presyo o per square meter po. So ito po ay nasa 7 million na po per hectare, kaya medyo mababa na po yung price po nun. Medyo may kababaan na po konti. Yan. Highway naman po kasi, yan po. Malapad po yung kalsada, yung highway po. Mga, yun na po, sabi ko mga ilang minuto lang po ang driving po muna sa Pura exit. Ayan. So sa town proper, malapit lang, mga ilang minuto lang. Mga wala pang 5 minutes po sa town proper po ng Gimba. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.